Maaga si Boy Easy Garage. Hindi man kami ang nakatapat mo na kuwan. Pero may mga katapat ka rin balang araw. Ito, nagpalit na makina. Magkano halaga ng makina nito? Hi everyone! Inulan ng bati ko sa mekaniko na nagpalit ng makina nitong Mazda 3 na nabili ng matanda sa manggagansyong si Boy AC Garage. Sa video na ito ay tingnan naman natin ang dahilan ng mekaniko kung bakit pinalitan ng makina ng Mazda 3 na pwede naman sanang i-overhaul at palitan ng pyesa. Pero bago ang lahat ay gusto ko lang sabihin na ang may kasalanan talaga dito ay si Boy AC Garage. Kasi bakit siya nagbibenta ng blow-by at tiriking sasakyan? Tingnan natin ang sagot ng mekaniko kung bakit niya pinalitan ang makina nitong Mazda 3. Marami ang nagtatanong at nagtataka kung bakit kailangan palitan agad ng mekaniko ang makina nito pampasabog na kotse ni Boy AC Garage. Papalitan po yung nangyari doon. Papalitan yung makina niya. Oo. So, hindi naman makatarungan yun. Tapos sabihin, wala nang warranty. Tingnan po natin ang istorya ng mekaniko at i-comment nyo po sa baba kung agree po kayo sa paliwanag ng mekaniko or hindi. According sa mekaniko, unang araw pa lang pagkalabas ng Mazda 3 ni Boy AC Garage ay nag-overheat na agad ng makina. Ito yung 30 minutes pa lang pagkalabas kay Boy AC Garage ay nasira na agad ang kotse. Binalik agad ng bumili ang kotse kay Boy AC Garage dahil bukod sa overheat ay namamatay din ang makina. Ang ginawa naman ng siraniko ni Boy AC Garage ay nag-adjust lang ng idle para lang pansamantalang tumakbo ang garanti sabog na kotse ni Boy AC Garage. Sa madaling salita ay itong mga sunog baga boys na siraniko ni Boy AC Garage ay pinaggamit pa rin ang sasakyan kahit na overheat at in-adjust lang ang idle para tumakbo. Dahil walang alam ang nakakaawang matanda ay ginamit pa din niya ang sasakyan sa pag-aakala ng gawa ng mga siranikong mekaniko ni Boy AC Garage ang sira ng kanyang Mazda 3. Huli na nang mapagtanto ng matanda na itong si Boy AC Garage, 10 ng kanyang mekaniko ay naloko siya pati sa pag-aayos ng sasakyan. Nakakaawang tinulak ng matanda ang kakarag-karag na kotse na nabili kay Boy AC Garage. Tinulak ng isang nangihinang matanda ang basurang Mazda 3 na nabili kay Boy AC Garage hanggang makarating ang matanda sa shop nitong mekaniko. Nag-diagnose at nag-evaluate naman ang mekaniko sa shop kung anong sira ng Mazda 3. Nakita ng mekaniko sa shop na hindi na umiikot ang crankshaft kahit anong ikot ang ginagawa niya. Sa madaling salita, ayon sa mekaniko ay kumapit na ang main bearing ng crank or Conrad bearing or pwede ding ang liner ng piston ay kumapit na. Ang sabi ng mekaniko sa owner ay kapag general overhaul ay malaki ang magagastos ng buyer kapag nagpalit ng crankshaft. Matatagalan din daw ang pag-ayos dahil kailangan i-check ng mabuti kung nasa maayos pa na kondisyon ang makina. Dahil dito ay nagsuggest ang owner or nakabili nitong Mazda 3 na palitan na lang ang makina dahil nagmamadali na daw sila na makauwi ng Mindanao. Napakaswerte pala ni Boy AC Garage dahil taga Mindanao pala ang matanda. Swerte ni Boy AC Garage dahil mabait itong matanda na nakabili ng garanti sabog na Mazda 3. Dahil alam naman natin na kapag taga Mindanao ang sinanti mo ay talagang makikita mo ang hinahanap mo, Boy AC Garage. Ang sabi ng mekaniko sa matanda ay sige, maghanap kayo ng makina tapos kahit wala nang bayad sa shop dahil ang magkakabit ng bagong makina ay yung pinagbilan ng matanda. Doon sa part na yun ay nagbibigay lang ng tulong ang bagong mekaniko kasi naaawa siya doon sa nangyari doon sa matanda dahil naloko na yung matanda ni Boy AC Garage pinagsisigawan pa ni Boy AC Garage yung matanda nung ibinabalik sana niya yung kotse. Kumbaga ay nag-offer lang itong bagong mekaniko na gamitin yung shop niya para makapaghanap ang may-ari ng makina kahit hindi na kumita ang mekaniko. Ang dating kasi para sa mga nakakita ng video ay nag-advise yung mekaniko ng shop na palitan yung makina at kumita daw itong bagong mekaniko. Wala daw kinita ang mekaniko dahil ang bumili ng makina ay yung owner at ipinagamit lang ng bagong mekaniko ang shop niya bilang tulong na lang dun sa buyer na naloko ni Boy AC Garage. Pakinggan naman natin yung experience at sama ng loob na pinagdaanan ng matanda sa kasamaan nitong si Boy AC Garage. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Ano masasabi mo doon kay Boy AC Garage? Scammer yan.
Scammer siya. Kung gusto nyo bumili doon, huwag na kayo bumili. Oo, yun. Mangyayari sa inyo, pag nabayaran mo ngayong araw na to, pag nilabas mo na sa garahe nila, kahit ngayong araw na to, kahit isang oras lang, ibalik mo, hindi nila tanggapin yan. Ito po, ito yan may-ari po. 7 days pa lang nila nabili. Ano ba sabi niya kahit magreklamo pa daw kay Tolpo? Yun ang sabi. Kahit pa na magreklamo kay Tolpo. May video kami. Ayaw na tanggapin. Ayaw na tanggapin yung yung sasakyan. Kasi daw wala nilabas na daw. Hindi naman katarungan yan. Tapos sabi pa nila, magbarangay kayo. Kahit magbarangay kayo. Nila kami ng barangay doon para mag-blatter sana. Ayaw naman ng barangay na mag-blatter kami. Usap lang daw. Matapang, maangas, pasigaw-sigaw pa dun. Maangas si Boy Easy Garage. Sinisigaw-sigawan pa kami dun. Sa loob. Hindi man kami ang nakatapat mo na kuwan, pero may makakatapat ka rin balang araw. Hindi daw sila manluloko. Sabi niya. Manluloko. Dapat inalitan yung unit. Ano? Meron daw sila may tulong. Ipacheck sa mekaniko nila. Kung anong sira yung mga pisa, kami pa rin bibili. Wala, ganun pa rin. Matulala na sa inyo mamaya. Namin sa comment, yung nakabili, kasunod lang namin yata. Minuto lang din Umuwi ng Sabila, nasa comment. Sabi po yung sigarats, tiri kami dito, bawan mo kayo. Tulungan nyo kami. Anong sagot ni sigarats? Bili kayo ng lighter. Sindihan nyo? Sindihan nyo. Yung sasakyan. Narinig natin yung nakakaawang tinig ni tatay kung saan na itong si Boy AC Garage pala talaga ay isang damukal na ubod ng sama ng ugali. Para sa akin dito, yung bagong mekaniko ay tumulong lang naman. Ginawa lang ng bagong mekaniko ang kanyang makakaya sa pagpapahiram ng shop upang makahanap yung buyer ng maayos na makina para sa taliking makina ni Boy AC Garage. Nakakaawa yung buyer. Kasi kung pagsasamahin niya yung pera niya doon sa kotse na nabili kay Boy AC Garage at doon sa bagong makina ay pwede na sana siyang makabili ng bagong kotse galing sa kasa. Pero buti na din at nakita ng matanda itong bagong mekaniko na nagpahiram ng lugar kung saan pwedeng palitan ng makina ng sasakyan ng matanda. Mag-iingat kayo kung bibili kayo kay Boy AC Garage. Dahil according dito sa kasama ng matanda ay pinagsisigawan sila at sobrang angas na daw nitong si Boy AC Garage nung nabayaran na nila. Ngayong magpapasko ay nilalais nating bumili ng bagong kotse. Pero sa ating mga kababayang Pilipino ay nawa na mag-iingat kayo dahil may mga mandarambong na second hand seller na lolokohin kayo makuha lang ang perang pinaghirapan nyo. Mag-iingat po ang lahat sa pagbili ng second hand na sasakyan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.